Basahin po natin ang Lucas 20:34. At sinabi sa kanila ni Jesus, nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Datapwat ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin. Doon sa kabilang buhay, wala nang asawa ron. Wala na ron na mga relasyong sexual. Kaya ano ang mangyayari ron? Doon, para magkakapatid na tayong lahat. Pati asawa mo, pati tatay mo, pati lahat ng makakasama mo ron, magkakapatid tayong lahat. At ang panganay natin, ang Panginoong Hesukristo. Basahin natin ang Roma 8:29. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Ayon, yung mga nang una pa'y kanyang nakilala, itinalaga niya para maging katulad ng larawan ng kanyang anak, para yung anak ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya pagdating ng ating Panginoong Hesus, magkakapare-pareho na tayo, babaguhin niya yung ating pagkatao. Hindi ka na, yung babae, babaguhin niya, yung lalaki, babaguhin niya, magiging katulad na tayo nung kanyang katawan. Basahin natin ang Pilipos 3:20. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kaniyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kaniya. Inihintay natin ang Panginoong Hesukristo na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa. Ang sabi, upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kung paano yung katawan ni Kristo, magiging ganon ang ating katawan pagka tayo ay naging dapat sa kabilang buhay. So, kung kapareho na tayo ng katawan ni Kristo, hindi ka na babae, hindi ka na lalaki, no? Mababago ng pagkatao natin. Kaya wala nang asawa ron eh. Basahin natin ang unang Korinto 15:51. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kasi babaguhin na yung ating pagkatao. Kaya wala na rong lolo, lola, kasi wala nang bata, wala nang matanda ron. Pare-pareho na tayo. Wala na rin yung asawa, kundi magkakapatid tayo sa harap ng Diyos.